I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalists and supporters. Ay nako, mga Mariosep, Santa Clara, Marimar. Ayan o, mayroon tayong unang video, pero uulitin natin. Pero iba yun, iba ito. So dahil dito mga kababayan, mas maganda to dahil mas Tagalog. Kilala nyo naman to si Marcolita, defender di Diskaya couple. Nakikipag-away ito pagdating sa Diskaya, mga bes. Why? Pinagpipilitan niya po na ilagay sa witness protection ng Diskaya. Kaya nga nagkaroon ng sagutan ng DOJ na si Attorney Pudulyon. Nagsagutan sila sa Blue Ribbon Committee, guys. Pinagpipilit niya. Tsaka hindi naman talaga pwede, no? Kasi ang alam ko, kasi sabi ko doon sa napanood ko, kasi kung ilagay sa witness protection yung Diskaya couples, parang ang dating absuelto sila. Ngayon, ang nakikita ko dito ito in my own thinking lamang. So sa nakikita ko dahil sa mga galaw baga, pinoproteksyonan niya ang Diskaya. Hindi kaya ito mga kababayan, wala akong source, in my own thinking lamang. Hindi kaya isa sa mga Diskaya ang nag-sponsor sa kanya? Baka kaya si Diskaya o kaya ayaw niyang mabunyag, 'di ba? Ika nga ayaw niya na mabunyag na ang Diskaya ang isa sa mga tumulong sa kanya. Baka mga kababayan, hindi ko alam, thinking ko lamang. 'Di ba? Kaya gusto niya ilagay sa witness protection. Para kompleto detalyado, basahin ko po Sabi dito mga beswa ng Filipino Patriots, sabi dito, nanawagan si HR and People's Empowerment Center Trustee Attorney Dino Dillon sa Commission on Election, which is ang COMELEC, na agarang kumilos sa mga lumalabas na umano'y irregularidad sa Statement of Contribution and Expenditures susi ng ilang opisyal. Agay. Ay nako, Marcolita, ikaw talaga Sabi dito, kabilang narito ang kaso ni Senator Rodante Marcolita na ilang ulit nang binalikan ng publiko dahil sa kawalan ng donors sa kanyang campaign reports. Ayan, alam po natin na to mga kababayan, yung salin niya 52 million. Pero yung campaign reports niya is 112. So saan galing yun? 'Di ba? Tapos ang reason niya is siyempre naigastos niya kaya ang natira is 52 million. So ang tanong, saan galing yung 112 na yun, yung kabuuan ng pera niya? Ano ba ang kanyang business? So malaking katanungan po yun. Bahala na si Chairman Garcia mag-usisa dyan mga kababayan. Tuloy. Sa panayam kay Dillon, iginiit nitong malinaw sa batas na dapat tapat at kumpleto ang deklarasyon ng contribution sa kampanya dahil ang sinumang lumabag ay maaring makulong mula 1 hanggang 6 na taon bukod pa sa posibleng disqualification. Agay! Ipadisbar nyo na kasi. Di ba? Bukod dito, binatikos niya rin ang umano'y magkakasalungat na pahayag ni Marcolita tungkol sa kanyang mga donors. Agay, sino kaya? So, mayroon tayong unang video dyan, guys, malalagay talaga sa alanganin dito. Nako, mga kababayan. Anya, mahalagang malaman ng publiko kung sino ang nagpundo dahil posibleng magdulot ito ng conflict of interest, lalo na kung ang donor ay konektado sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng kontraktor sa flood control projects. Parang totoo yata yung sinabi ko, guys. Ay
parang nagkantutuyat. Ano ba yan? Wala, hindi ko pa nabasa kaya to. Ngayon lang. Parang totoo yata yung nasa isip ko. Naisip niyo ba yung naisip ko? But anyway, ay, naloko na. Ipinaliwanag din niya na ang campaign contribution ay itinuturing na public information. Kaya dapat ito ay transparent at bukas sa pagsusuri. Agay, nanganganib ang Diskaya couples, mga bes. Alam niyo, sa totoo lang, ang Diskaya couples, marami pong alam yan eh. At marami pong tinutulungan yan ng mga nagdaang eleksyon. O, di ba? Malay ko, baka si Marcolita ang isa sa mga tinulungan niya. Baka lang. Di ako sure dyan, ha. Sa isip-isip ko lang eh. Kasi, sinabi kasi dito eh. Mahalagang malaman ng publiko kung sino ang nagpundo dahil sa posibleng magdulot ito ng conflict of interest, lalo na kung ang donors ay konektado sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng contractor sa flood control projects. Siyempre wala akong maisip, si Diskaya couples nga eh. Why? Kasi kung todo mag-defend ito kung todo dinidefend niya ang Diskaya, wagas nakikipag-away pa nga yan eh. Nakikipag-debate pa talaga siya, mga kababayan. Kay Attorney Pudulyon nga ng DOJ, Yusek ba yun? Oo, nag-debate sila sa hearing. Mayroon akong video dyan eh. Ipiniliwanag din niya na ang campaign contribution ay itinuturong na public information. Yes, tama yun. Bakit ba? Kasi, bakit hindi ba specific yung nilagay ni Marcolita na isinabmit niya sa COMELEC, yung campaign donors niya? Oh my goodness. Ayan, ayan susi. Sino bang susi sa campaign donors ni Marcolita, mga kababayan? Susi issue ni Marcolita, pinaaksyonan ni Attorney Dino De Leon sa COMELEC. Yes. Sugsugan nyo yan para nang sa ganun mabigyan ng pansin at mabigyan ng atensyon, para maimbestigahan ito si Marcolita. So yun, mga kababayan, sabi dito mga nagko-comments. Sabi dyan, bilisan lang, sana nagkakalat na po sa Allah, law does not favor anyone. It must fairly and justly apply to all regardless of status. So, bilisan lang, sana nagkakalat na sa Senado. Kaya nga nakikipag-away kay Senator Lacson. Aksyon agad, kumpleto ebidensya, di na kailangan na magpaliwanag, tanggalin kaagad sa senador at disbar. Oo nga no. Dapat matanggal si Marcolita, masyado ng tiwala sa sarili na siya ang magaling. Yun, nang napapansin ng iba. Yan, kasabihan kung sino pag magpapatupad ng batas, sila ang mambubutas. Mambubutas sa batas. Kaya nga, tama, may punto ito Sabi niya, yan, kasabihan. May kasabihan. Kung sino pa magpapatupad ng batas, sila ay mambabatas sa batas. Correct. Hindi magmoto proprio ang COMELEC. Someone has to build up a strong case. Sagay. Dapat bilisan kasi pagdemanda sa mga sangkot, mga kurap, para malaman nila di nagpapabaya ang gobyerno. Yes. Oo nga, nandun tayo kasi mayroon tayong due process. Ang dami-daming kaso, mga kababayan, na inatupag. Kaya relax lang, isa-isahin lang naman mga yan Kaya sigurado yan. Medyo, ang alam nyo naman ang sistema ng justice natin dito mabagal ang kilos. Di ba? Yung iba nga, pag hindi mo pinukpok hindi uusad. So, yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito? Kayo na pong balang musga. Of course, once again, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Okay? Follow me mga beswa. See you again on my next upload. Bye. And God bless Philippines. There's more.